Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pinakamasakit na tanong ay sapat upang durugin ang isang buong pamilya. Paano kung ang batang buong buhay mong inalagaan na parang sarili ay siya palang buhay na patunay ng pinakamalaking pagtataksil? At paano kung ang lihim na matagal mong ibinaon ay biglang lumitaw sa isang papel na hindi mo na kayang baliwalain? Nagsimula ang lahat sa isang sandaling hindi inaasahan ni Dara. Nasa kanyang mga kamay ang resulta ng pagsusuri. Isang dokumento na kayang baguhin ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga daliri, bumibigat ang kanyang paghinga. Paulit-ulit niyang binasa ang pahina, umaasang may pagkakamali. Ngunit wala. Malinaw ang mga salita. Tumugma ang resulta at iisa lamang ang kahulugan. Si Dio, ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang tunay na ama ni Jenny. Tumigil ang mundo ni Dara. Bumalik ang mga alaala, bawat pangako, bawat sandaling naniwala siyang hindi matitinag ang kanilang pamilya. Bawat pagkakataong ipinagtanggol niya si Dio, nagtitiwala na siya lamang ang iisa. Ngayon, tila isang malupit na biro ang lahat. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa hapdi ng pagtataksil. Pagtataksil hindi lamang mula kay Dio, kundi mula rin kay Minchi. Isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Gaano na katagal siyang niloloko? Habang mas malalim niyang iniisip, lalo ring lumalakas ang kanyang galit. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi ang resulta ng pagsusuri, hindi ang katotohanang si Dio ang ama ni Jenny. Ang pinakanakakatakot ay ang titig ni Dara. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa larawan ni Jenny. May nagbabago sa kanyang loob. Unti-unting naglalaho ang kanyang lambing, napapalitan ng kakaibang apoy ng puot. Walang nakapansin sa pagkakagulo ni Dara. Napansin ni Amelia ang kanyang kakaibang katahimikan, ang bigat ng lihim na nakatago sa kanyang mga mata. Nagsimulang magtaka si Megan. Bakit nagbabago ang kanyang ina? Bakit tila may bumabagabag sa kanya? Bakit may misteryo sa likod ng kanyang ngiti? Habang bumabagsak ang mundo ni Dara sa katahimikan, may isa pang kwento ang nabubuo sa kasiyahan. Sina Megan at Jenny, kasama ang kanilang grupo na Yumi, ay sa wakas natupad ang kanilang pangarap. Matapos ang napakaraming balakid, paninira at pagsubok ng selos, narating nila ang tugatog. Ang kanilang awitin ay naging number 1. Isang tagumpay na matagal nilang pinangarap, ipinaglaban, at muntik nang mawala dahil sa inggit. Dalawang magkasalungat na kwento ang sabay na isinilang. Sa isang panig, sirang tiwala at sugat ng pagtataksil. Sa kabila, kasiyahan ng natupad na pangarap. At sa gitna, nakatayo si Dara, may apoy na unti-unting nag-aalab sa kanyang puso. Apoy na maaaring lamunin ang lahat. Kahit sa gitna ng tagumpay ng Yumi, may mga taong nais silang bumagsak, pinakalalo na si Lexi. Hindi matanggap ni Lexi ang tumataas na kasikatan ni Megan at Jenny. Lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang pakana, lahat ng kanyang pagtatangka ay nabigo. At ang kabiguang yon ay lalo lamang nagpalalim ng kanyang selos. Habang mas kumikislap ang Yumi, lalo namang dumidilim ang isipan ni Lexi. At alam natin, kapag ang selos ay tuluyang nawala ng kontrol, nagiging mapanganib ito. Samantala, puno ng tuwa si Jenny. Masayang umuwi, ikinuwento sa kanyang mga magulang ang tagumpay ng grupo. Puno ng pag-asa at pangarap ang kanyang puso. Ngunit hindi niya alam na sa paligid niya, unti-unting nabubuo ang isang pader na hindi nakikita. Isang pader na si Dara mismo ang gumagawa.
Ang taong minsang pinagkatiwalaan niya, ang akala niyang kakampi niya. Sa malayo, puno ng puot ang mga mata ni Dara at sa titig na yon, isinilang ang isang desisyon. Isang desisyong kayang sirain ang lahat ng ugnayan sa kanilang paligid. Umusbong ang tanong, tunay bang may kasalanan si Jenny o isa lamang siyang inosenteng nadawit sa mga krimen ng iba? Ngunit para kay Dara, ang nakatagong katotohanan ni Dio at Minchi ay walang iba kundi isang malupit na pagtataksil. Sa kanyang mga mata, hindi lamang ito lihim, kundi isang panlilin lang na itinago sa loob ng maraming taon. At sa bigat ng pagtataksil na yon, ramdam ni Dara na siya ang huling taong nakaalam ng katotohanan. Samantala, patuloy na tinatahak ni Jenny ang landas ng kanyang mga pangarap nang hindi namamalayan. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagtawa kasama si Megan, puno ng pasasalamat sa tagumpay ng Yumi. Ngunit unti-unti niyang naramdaman ang kakaiba. Sa tuwing nakakasalubong niya si Dara, tila may malamig na hangin na dumadaan sa pagitan nila. Nagbago ang titig ni Dara, nag-iba ang tono ng kanyang tinig. Kahit walang direktang sinasabi, ramdam ni Jenny, may mali, may nakatago. Naging litong-lito rin si Megan. Bigla siyang binalaan ng kanyang ina nang walang paliwanag. Huwag kang masyadong magtiwala. Lalong lumalim ang misteryo. Sa likod ng nangiti ni Dara ay naglalagablab ang isang lihim na apoy. At ang apoy na yon ay tila handang lamunin ang lahat. Isang kasinungalingang matagal nang ibinaon ang muling nabuhay. Ang muling nabuhay. At ngayon, ramdam ni Dara na siya ang huling nakakaalam. Ang katotohanan yon ay lumikha ng kakaibang kawalan sa kanyang loob. Nanatiling walang kamalay-malay si Jenny sa paparating na bagyo. Nasa kanyang mga pangarap pa rin siya. Masaya sa mga pag-uusap nila ni Megan. Puno ng pasasalamat sa tagumpay ng Yumi. Ngunit ramdam niya ang kakaiba. Bawat pagkikita kay Dara ay may malamig na simoy. Bawat tingin ay mas mabigat. Bawat tono ay mas matalim. Kahit walang sinasabi, alam ni Jenny, may mali. Nabalisa si Megan nang marinig ang mas matitinding babala ng kanyang ina. Huwag mong ibigay ng buo ang iyong puso kaninuman. Bagaman tila karaniwang payo, para kay Megan mabigat ang dating, halos parang babala. Pinakanakakatakot, tila may tinutukoy si Dara na partikular. Ngunit sino? Si Jenny ba? Ang kaibigang palaging nasa kanyang tabi? Hindi maunawaan ni Megan. Habang mas naghahanap siya ng sagot, lalo lamang lumalalim ang misteryo. Naging balisa rin si Minchi. Napansin niya ang pagbabago ni Dara, ang kanyang paglayo. Akala niya'y naghilom na ang lahat, na muli silang makakatayo ng magkasama, na naiwan na ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit nagkamali siya. Mas malalim, mas mabigat ang galit ni Dara. Hindi maunawaan ni Minchi at Charis. Bakit muling nasisira ang lahat? Ano ang nangyari? Bakit bumalik sila sa simula? Hindi nila alam na isang resulta ng pagsusuri ang tuluyang gumiba sa lahat. Isang katotohanan ng muling gumising sa mga lumang sugat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may bagong liwanag na pumasok sa buhay ni Jenny. Si Nate. Tahimik, malikhain, puno ng pangarap. Sa kaguluhan sa paligid nila, si Jenny lamang ang kanyang inspirasyon. Ang tinig ni Jenny ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ng pag-asa, at marahil ay magdadala sa kanilang dalawa sa bagong landas. Nagsimulang magsulat si Nate ng bagong awitin, isang kantang espesyal para sa kanya, isang kantang nais niyang awitin kasama si Jenny. Nang marinig ito ni Jenny, nagulat siya. Ang kanyang simpleng tanong, bakit ako? Sa likod nito ay may pag-aalinlangan, takot, pangamba, na baka hindi siya sapat. Ngunit ngumiti lamang si Nate. Nakita niya ang bagay na hindi nakikita ng iba. Nakita niya ang tunay na halaga ni Jenny. Hindi dahil sa kanyang pinagmulan, hindi dahil sa mga nakatagong lihim, kundi dahil sa kanyang talento at tapat na puso. At iyon ang dahilan kung bakit lalo't lalo siyang nabibihag ni Jenny. Ang mga bagong oportunidad ni Jenny ay natakpan ng mga bagong panganib.
Habang pinili ni Nate na magtiwala sa kanya, may isang tao na nagsimulang ituring siyang kaaway. Ang pinakamasakit, ang kaaway na ito ay hindi banyaga. Si Dara, ang mismong taong matagal nang iginagalang ni Jenny. Isang araw, habang tahimik na naglalakad si Jenny, nahuli niya ang titig ni Dara. Ngunit hindi iyon karaniwang tingin. Hindi iyon aksidente. Sa mga mata ni Dara ay naroon ang galit, sisi, at mga tanong na hindi binibigkas. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Jenny. Hindi dahil siya'y tinakot, kundi dahil hindi niya alam kung anong kasalanan ang kanyang nagawa. At minsan, iyon ang pinakamalupit na parusa. Ang hatulang ibinibigay sa isang bagay na hindi mo naman ginawa. Nagsisimula pa lamang ang bagyo. Hindi na sapat ang katahimikan para kay Dara. Hindi na sapat ang itago ang kanyang galit. Handa na siyang gumawa ng hakbang, isang hakbang na tatama kay Jenny, yayanig kina Megan, Minchie at sa kanilang pamilya. At nang tuluyan ng malaman ni Jenny ang tunay na dahilan ng puot ni Dara, isang lihim ang mabubunyag na magbabago magpakailanman sa kanyang pagtingin sa sarili. Mula roon, magsisimula ang laban, hindi lamang para sa katotohanan, kundi para sa pag-ibig at sa karapatang tanggapin. Kinain si Dara ng kanyang mga alaala. Bawat ngiti ni Jenny, bawat tagumpay, bawat papuri ay parang kutsilyong muling bumubukas sa kanyang mga sugat. Sa mga mata ni Dara, hindi na basta pangarapin si Jenny, kundi buhay na simbolo ng pagtataksil na desperado niyang gustong kalimutan. At iyon ang trahedya, isang inosenteng dalaga na unti-unting nagiging target ng kanyang galit. Samantala, hindi maunawaan ni Jenny kung bakit tila lumalayo ang lahat sa kanya. Mga kakaibang tingin, putol-putol na usapan, mga bulong na hindi maipaliwanag, lahat ay nagdulot ng pangamba. Sa unang pagkakataon, habang tinatahak ang landas ng kanyang mga pangarap, nakaramdam siya ng takot. Hindi sa kabiguan, hindi sa pagkawala ng kasikatan, kundi sa pagkawala ng mga taong kanyang minamahal. Lalong nag-alala si Megan. Habang sinusubukan niyang unawain, lalo lamang komplikado ang misteryo. Bakit ganun ang trato ng kanyang ina kay Jenny? Bakit nagbabago ang mukha ni Dara tuwing nababanggit si Minchie? Napansin ni Megan ang maliliit na pagbabago, ang katahimikan ng kanyang ina, ang pagod sa kanyang mga mata, ang mga gabing mag-isa. Para bang may laban si Dara na ayaw niyang ibahagi, ngunit hanggang kailan niya iyon maitago? Sa kabilang panig, may bagong ugnayan na nabubuo. Magkasamang nagsulat ng bagong awitin, sina Nate at Jenny. Sa bawat pag-uusap, sa bawat himig, lalong naging malinaw kay Nate ang halaga ni Jenny. Nakita niya ang kanyang kasimplihan, ang kanyang talento, ang kanyang tapat na puso. Hindi siya mayabang, hindi siya arogante. At iyon ang dahilan kung bakit lalo siyang nabihag ni Nate. Dalawang puwersa ang kumikilos sa magkaibang direksyon. Ang lumalaking galit at mga lihim ni Dara at ang lumalaking pag-asa ni Nate kay Jenny. Ang banggaan ng dalawang ito ay magdadala ng malaking laban sa kanilang mga buhay. Para kay Nate, si Jenny ay simbolo ng liwanag, isang taong hindi kailanman ginamit ang tagumpay upang hamakin ang iba. Kaya mas lalo niya itong hinangaan. Ngunit kapag may isang taong nagiging mahalaga, tumataas din ang panganib. Habang lalo siyang lumalapit kay Jenny, lalo ring naiirita ang iba sa kanilang pagiging malapit. May mga matang nakamasid, may mga pusong puno ng inggit, at may mga lihim na naghihintay na sumabog. Walang kapantay ang kasiyahan ng Yumi. Ang kanilang kanta ay number 1. Dumagsa ang papuri, dumami ang oportunidad, sumunod ang tagumpay. Ngunit sa likod ng mga ilaw ng entablado, unti-unting lumalaki ang kadiliman. Habang tumataas ang kanilang tagumpay, mas marami ang gustong ibagsak sila. At ang pinakamatalim na simbolo ng inggit ay si Lexi. Bawat headline, bawat papuri, bawat tagumpay ay lalo lamang nagpasidhi ng kanyang galit. At ang selos ay mas mapanganib kaysa lantad na kaaway.
sapagkat hindi mo alam kung kailan ito tatama. Samantala, muling kinuha ni Dara ang resulta ng pagsusuri. Paulit-ulit niya itong binasa, sinasaktan ng sarili, sa katotohanang hindi niya matanggap. Sa huli, bumagsak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagod. Pagod sa pagtatago sa likod ng mga ngiti, pagod sa pagpapanggap na maayos ang lahat, pagod sa pagdadala ng sakit na siya lamang ang nakakaalam. At sa mga luha na yon ay isinilang ang isang desisyong kayang baguhin ang buhay ni Jenny, kayang sirain ang mga ugnayan, at kayang burahin ang huling bakas ng tiwala. Sapagkat minsan, madali lamang ang pagwasak ng pamilya, ngunit halos imposibleng muling buuin ito. At habang nananatiling walang kamalay-malay si Jenny sa paparating na bagyo, naglalagablab ang puso ni Dara sa apoy ng paghihiganti. Nanatiling nakabitin ang tanong, kung malaman ni Jenny ang buong katotohanan tungkol kay Dio, magbabago ba ang kanyang pagtingin sa sarili? At kapag hinarap na ni Dara si Minchie, mananatili pa ba ang kanilang pagkakaibigan? At ang pinakamalaking tanong sa lahat, kung pipiliin ni Dara ang paghihiganti kaysa sa pagpapatawad, sino ang pinakamasasaktan? Si Jenny, si Minchie, o si Dara mismo? At kung ikaw ang nasa lugar ni Dara, kaya mo bang patawarin ang mga lihim na ibinaon sa loob ng maraming taon? Kung ikaw si Jenny, ipagpapatuloy mo pa ba ang laban para sa pag-ibig ng isang taong ayaw nang tanggapin ka? Sapagkat minsan, ang pinakamaliwanag na mga bituin ay siyang may pinakaitim na mga lihim. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.